Amen. Salamat sa Ginoo. Maigsoon mga igala. Amen. And then sa makausap, mayong hapon po sa tanan. Amen. So, amen. Ano ta sa katapusan nga adlaw sa serbisyo sa pulong. Amen. Sa Ginoo. Nga karon, amen, magisgot, kalabot ni sa Diyos nga wala mailhi mga igsoon, mga igala. Nga kani siya gikutlo sa buhat 17, 22, 29. Amen. So, basahon lang nako ning content, no, kung unsa man ang naitabo nining bersikuloha mga igsoon, mga igala, no. So si Apostol Pablo gipadala siya dito sa Atina, mga igsoon, mga igala nya sa ikatulo nga senaryo, no, kay nagsangyaw siya dito sa Areopago, no, ipadala siya dito mga igsoon, mga igala. Nya, ang mga Areopago, tingala sila, no, kung unsa may ipaambit, kung unsa may istorya nilang Apostol Pablo sa ilang mga igsoon, mga igala. Men, nasalay kanang katingad-an, men, sa pag-adto nilang Pablo, mga igsoon, mga igala. Nya, sa 23, sa versikulo 23, men, niana siya nga kay samtang gisuri ko o gitan-aw pag-ayo ang mga butang nga inyong gisimba, nagkitaan kuman bisan ang halaran nga gisulatan o sa Diyos nga wala maili. Busa ang wala maili nga gisimba ninyo, kini maoy gisangyaw ko kaninyo. Amen. Men, makita na to mga igsoon, mga igala, no, nga men, mo gid ni opportunity nilang Apostol Pablo, no, nga masangyaw nila kung kinsa gid ning Dios nga wala nila maili mga igsoon, mga igala, no. Siguro sa uban kong tawo, no, kung pautanon sila kung kinsa man gyud ang Dios, pero may uban nga wala siguro kabalo, napayuban nga kabalo sila, pero tapaw lang ang kaulugan kung kinsa gyud ang Dios, mga igsoon, mga igala. Nya pagabot sa versikulo 24, gimension niya nga ang Diyos nga nagbuhat sa kalibutan ug sa tanang butang nga naa niini, men kini siya kay Ginoo man sa langit ug yuta, dili mo puyo sa mga templo nga hinimo sa mga kamot, no. So kani siya relate ni sa tuang gi-refer siya sa tong outline, no, nga sa point 1 ana siya nga ang Diyos nga nagbuhat sa universo. No, kung pautanon ta kung kinsa man jud ang Dios, no, kita na to nga ang Dios nga nagbuhat sa universo, mga igsoon, mga igala. Dayon ana siya nga ang universo namugna pinaagi sa paglalang sa Dios. Amen. No, kay imposible pud kaayo mga igsoon, mga igala, no, nga ang tawo magbuhat sa universo. No, dili gyud mahimo sa tawo, mga igsoon, mga igala. Gani bisan ang mga scientists maka-saysay sila yun sa man pag-form, no, ang universe, no, sa scientific na nga saysay, mga igsoon, mga igala. Pero wala sila nasayod nga kanita yung universo gikan dinhi o nabugna nini piragi sa Diyos, mga igsoon, mga igala. Amen. Amen. Mga igsoon, mga igala. Amen. Amen. Salamat sa Diyos kay isan pa nining taknaa, nining mga ubos nga sitwasyon, panang Ginoo doon na diya po'y pagpamulong ka na to. Amen. Kanina gisgutan yun sa atong igsoon sa unang namulong nga doon na di ay Diyos nga wa na ilhi. So doon na di ay kining Diyos dahil silang gitinguha, pero wala sila kaila, wala sila kabalo, wala sila idea kung unsa ning Dios nga ilang gitinguha. But pasabot di ay ang tao bisan pagtudluan nimo nag-ingon nga walay Dios, muangkon ug muangkon sa iyang sulod nga naa gid ay Dios. Ay prueba wala. Naa. Samot na kay niagi miani kay amo man niagian gutuna sa elementary. Diba? Ang Philippines manggod walay Christian dito una. Right? Even Islam doesn't exist in the Philippines, right? So what religion exists in the Philippines? Nothing.
Anito, Anita ang naa sa Pilipinas. Pero mga igsoon, kung atong lantaw ng ilang kahimtang sa nagsimba, unsa ilang gibuhat? Ang ilang sulod nagtinguha og pagsimba. Kaya nga naman, natingala gyud sila kay ngano man nga naamang gyud something within me nga hawang kayo. Kulang. Motong nagtinguha sila nga bisa ng bato, simbahon. Kahoy, simbahon. Saan? Bulan, hangin, bisa kung saan na lang pati ang butiti. Isimba. Basi ka binuang mo, social studies, rabag ko. Mo, rabag yun yung itodlo sa amuha sa book. Nga among istadihan. Tinuod yun, nagsimba sila. Pero wala natunong ang ilang pagsimba. Una karon, gitinguha yun, gipangugatan, mangani sa unang namulong, higala. Hulma lang nako ang inyong igdulongog. Ay kabalaka, di ko masukog, di ko maminaw. Pero sa inyong sulod, makailagin mo. Nga kinahanglan yun ninyo. Anong ninyo man? Kay human na kami. Magtotoo namin. Ang problema sa inyong pagtuo, natulong ba? Kung naamo din ni atong unang pagpamulong higala, kining radyo doon na daw ni transmitter. Nga, transistor? Nga inig pamulong dito sa radio broadcast station, madawat ani. Receiver. Naman ni receiver, no? Pero kung wala natunong ang receiver, unsay tiyo kani? Karat kayo. Maupod na nahitabo adtong unang panahon. Karat kayo ang ilang pagsimba sa ilang bato, sa ilang mga kahoy, sa adlaw, sa bulan, sa ulan, sa butiti, nga naman. Kay wa natunong. Mauna, gipakita kaganina, paglakaw mo ni Pablo sa Arpegios, paglakaw niya, ikikulong mo ko siya Brad, kay hilig manggunis Pablo musulod sa sinagoga, padong manggunis siya Thessalonica. By Paul's journeying to Thessalonica, sulod manggunis siya og kaning sinagoga. Pag-abot sa sinagoga, unsay buhaton? Lantugion niya ang mga Hudyo. Nga naman, gusto niya matunong na gyud ang inyong pagsimba. Nga di na mo magsimba sa Dios nga dili makita. Kaya ang Dios karon dili makita, pero niagi na siya sa kahikayan. Unang ipamulong sa atong ikaduhang ating pamulong kaganina. Kaya ang Dios nato, na proseso naman siya. Kinahanglan ng atong sulod, itsun na nato. Itsun na nato, nga dili na atong Dios nga wa na ilhi. Di na atong Dios nga wa ninyo. Damha nga Dios niya ito. Ang kantong nibuhat sa langit ug sa yuta. Ang kantong nagbuhat og dili makita nga access sa atong universe. Nganong dili magsigkabangga ning mga planeta dito sa gawas. Kinsa may nagbuhat ana? Ang Dios nga magbubuhat. Ang Dios nga tinubdan natong tanan. Wa mo na tingala nganong bisan pag-unsa nato kadaghan ining kalibutan. Dili man ang akong naong kanaong ni brother. Dili man ako ang inyong naong kanaong nako ano man na. Kay ang Dios nato makagagahom. Dios siya nga dili limitado. Kung ang imong Dios limitado, ang problema na nimo. Pero ang gapakita sa Biblia, Dios siya nga makagagahom. Mo bitaw sa Roma 5, unsay gisgutan kanina. Tungod nining usa ang sala nakasulod sa tao. Pero nindot kay nang pakabot sa 16 maigsoon higala. Unya na nako nadapit batbatan maigsoon. Nga naman, kinahanglan makakita ta kay basin unya dunay wa na tunong nga paghuna-una. Kung magtotoo mo brother, ngano man namatay man lagi ni. Magtotoo man kani. Nganong namatay man di ba? Basig na ingana nga panghuna-una. Ato nang sig dadaot ba, no? Ato pong itsun up ba. Itsun na to basig 95.5 na. 95.6 na inyo. Kung ano tunong? Itanong na to. Sa Biblia, dunay duha ka kamatayon. Dunay duha ka kamatayon, dagwise kamatayon. Buotan man ka o dili. Ang buotan mamatay dili. Mamatay. Ang dili buotan mamatay dili. Matay gyapon. Mao nang ay pagiyong simba ko lang diha tuktok ka ng kahoy. Simba ko lang, brother. Wa da maunya unsang orasa, unsang adlaw, unsang tuiga. Ako na puy na din simba ko lang, tabang simba ko lang. Hebrehanon 9:27. Gibutan sa Dios nga ang tao mamatay sa makausa lamang. Unsay sunod ana? Hukom. But pasabot ang tao di ay matay gyud brad.
Wala gipili kung unsa kang persona kay presidente ka, di ka mamatay. Kay buutan man ka, di ka mamatay. Doctorate man ka, di ka mamatay. Tagiya man kag-isem, di ka mamatay. Patay yapon. Kinsa may dato nga namatay? Na inyong nailhan. Marcos. Henry C, di pa na dato. Sinsilyo na. Henry C, sinsilyo na. Si Solomon. Ay naunsa man nga bisan gani ang queen dito sa nidala pa man gani og gold. Every precious stones asa makita adtong panahon sa templo ni Solomon. Pero unsa iyang giingon sa Ecclesiastes mga igsoon? Vanity of all vanities. Mo na nga moingon mo magpadato ko vanity gyapon na. Pero morning nakanindot magpadato ka para sa Ginoo, dunay punto na siya. Tugti ko ninyo, basahon lang ni sa makadjot lang kayo. Ganina, lingkod ko dito sa table, ako ning giwan maiso, pamalandungan kay nako. Ginoo, what ba nini mo madunggan sa uban? Ana. So akong gi-drop lang gamay. Ingon sa Salmo, ang salmista namulong sa Salmo 116:15, ningon siya, mahinungdanon sa pananaw ni Jehova ang kamatayon sa iyang mga balaan. Unsay bot pasabot? Dili bot pasabot nga namatay ni luoy na ni. Nga naman, kay human naning kamatayon, kaning kamatayon nga atong nakita karon. Nagpahulay ra ni ang atong igsoon. Nagpahulay ra ni musa niingon pagani siya gamay unang Tesalonicas 4:13 niingon siya. Buot namo nga kamo makahibalo mga igsuon mahitungod sa mga nakatulog nangatulog kani natulog ra manggod ni siya sa pananaw sa Dios sa ato nga mga libatado nga tao patay gini pero ang tinuod nga patay sa tinuod nga patay sa Episo 2:1 kadtong napatay ang imong relasyon sa Ginoo nga imong magbubuhat kadtong nawala ang function sa imong fellowship, intuition o conscience nga function sa imong spirit. Mo tay tinuod nga patay mo bitaw pilay edad ni Adam Rad 900 kapin. Onya dugay ra giingon. Ayaw mo kaon sa bunga, sa kahoy, sa pag-ila, sa maayong dautan. Ni gani mo hikap dinhi. Dugay na tong nilabay ano nag-abot man sa 200. Kay di ay ang tinuod nga kamatayon mao man ang pagkawala nato o pagkigabitay sa Dios. Walay kwenta ang radyo bisan unsa na kamahal bisan pag LG na siya. Wa ko kabalo unsay radyo karon nga mahal. LG ra ko nabala. JBL. Way kwenta na kung karat ra gihapon na wa natunong sa sakto nga istasyon. In like manner, way kwenta ang imong kinabuhi higala igsuon. Bisan pagdato ka nining kalibutana, bisan pag-ibong naangkon ang butang nining kalibutana. Pero sa imong sulod wa ka kabalo, nga tulo ka kabahin, nga ang imong espiritu patay atubangan sa Ginoo. Mao nga niingon pa gyud siya sa Ezekiel 33:11. Ingon ang Ginoo, say to them, as I live, ingon siya, sayaw na nato, busa sulti sila. Ingon sa akong pagkinabuhi, nagaingon ang Ginoong Jehova, wala ako malipay sa kamatayon sa dautan. Wa baka nasayon higala igsuon sa wa nimo nadawat ang Ginoo. Way kwenta ang imong binuhatang maayo. Basing nantuo kag maayo kay kamuhatag ug muna sa Ginoo sa imong silingan. Kwintada na ng kamayo. Dili gyapon. Kay kung kamayo lang aw ganina ra, isgutan na ni brother. Si Nicodemus magbalantay magtutudlo sa kasuguan. Unsa may nas kasuguan? Ayaw pangawat, ayaw mapatay og daghan pa. Naapas Cornelio nga ang iyang kamayo ni salpot na langit. Pero unsa may gingon sa Biblia? Kung si Nicodemo kinahanglan may panganak pag-usab. Kung si Cornelio, kinahanglan siya makaila sa Dios nga iyang gihadlukan ug iyang gialagaran. In like manner ikaw, kung nagtuo ka nga maayo na kang tawo, kinahanglan sigurado ka yun nga imo nagyong nadawat ang tinuod nga kaluwasan. Tagay kuno kog pasahi sa Biblia gikan Henesis hangtod sa pinadayan.
nga ang pagkamaayo sa tao makaluwas niya? Wala. Nga naman, kaya ang pagkamaayo ang imong pagkadautan usa kay gigikanan na. Kahoy lagya ko na sa pagila sa maayo og dautan. Mao bitaw mga igsoon higala nga gipangugatan kaayo sa atong igsoon kaganina nga unta mailhan unta nato duna unta tay pagdawat nining Dios nga atong wa na kanhi. Karon nga nakailan na ta nga siya di ay ang Dios nga magbubuhat maglalalang sa atong kalibutan, tinubdan sa katawhan. Karon unsa may imong angay buhaton? Unsay angay buhaton sa tao? Amen. Unsa ka? Amen. Ingon ang Ginoo sa Roma tungod ining sala nakasulod sa tao busa dunay kamatayon. Pero niingon ang Roma 6:11, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus Christ. Nahugasan di ay ta, nalimpyo di ay ta, maigsoon. Nabalaan di ay ta, pinaagi niining Ginoong Hesukristo. Karon, unsaon man, unsa may paagi para atong madawat ning kaluwasan nga iyang gitanyag kanato. Ay han ako isa-isay, kinahanglan maminaw ta maigsoon. Dunay tulo ka butang nga naglakab sa tao. Nga kung maabtan ka niining tulo ka butang, sure ball gyud wa na kay kaluwasan. Hebreano 9:27 nag-ingon, mamatay gyud ang tao kausa lamang human niana hukom na dayon. O maabdan kaning tulo ka butang, sure ball hukom na ang imong gibulat. Unsay unang naglakab sa tao? Kamatayon. Ang kamatayon naglakag kaayo paspas na kaini karon sa kapanahonan nato. Tunguna mo ingon tag high blood, kadturang mga tambok, brad. Kadturang mga sama na ko ba medyo tambok na. Pero inaning lawasa atong kanhi di pa ni high blood oy. Pero nganong karon bisag 21, brad. Igagaw na ko. Nagpa-check up. High blood na. Na atong una. Bisag ako karon taas ng uric, brad. Pot pasabot paspas na kamatayon karon, no? Ngano man? Kay kinahanglan makaamgo ang tao nga hapit na dili na maagwanta sa Ginoong kadautan sa kalibutan. Ang iyang pagkalangayan, grasya na nato nga makahinulsol unta ta sa buhi pata samtang duna patay ginawa nga muduol kaniya. Amen. Ikaduhang naglakag sa tao unsa man? Ang pagsira sa kaluwasan. Sa Revelation mga igsoon, duna daw panahon mo abot nga bisan pa ang pulong sa Ginoo daginuton na kayo. Mangita sila magwawali, mangita sila sa pulong sa Ginoo, pero wala na. Sarado na ang kaluwasan. Sama na sa panahon ni Noe sa arka, sa pagbuhat niya sa arka 120 katuig binuhat niya. Muadto sila sa tao, muadto siya sa tao, unsay buhaton sa tao siya. Yaga-yagaan siya. Niabot bagani sa punto nga giingnan pa siya buwang-buwang maneh. Ano maning mulunok daw niya nagtukod o arka dito tumoy sa bukid. Pertinginita pag yun atong panahon na. Kinsa may mutuwa na karon daw eh. Init kaayo, tukod og arka, sangyaw dito Kapitol o kaya dito sa dagang tao. May dagang tao karong plaza. Og naapay mo tuon nimo, init na kayo, pila na kabuan, init na kayo, umuyukag. Padulod mo sa gibuhat nga arka ng gisugo sa kuwas Ginoo. Kinsa may musulod? Na basig ingnan pa kag nabuang na gyud ni. Nabuang na gyud ni. Init kaayo. O mga ni balita nga anticipation nga dunay lunog. 40 degree pag yun ang init. Pero wala sila nituo kay Noe. Hinaot ang iyang pamilya ray nituo niya. Unya katong iyang pamilya ni sulod sa arka. Paglunop tingali daghan gyud kayo ningon Noe, tabami. Pasak kami. Ngano wala man naabtan ng parintiya to. Basta kontrol ka. Wa ka ningon kung pagmangkon kung kayo. Wa nito. Magtotoo man kana pero man. Pagluno humana. Sarado na ang arka. Sarado na ang kaluwasan. Karon angay kang makaila igsoon higala napay usa ay sa sarado inyong pagpandungog.
Basig nakaingon ka, duna pay ugma. Santiago kung inyong basahon hadlok kayo. Mura ra raw tang bula. Karon ayaw pagpahinambog og ugma nimo. Kay wa ka kabalo unsay ugma. Bulahan na kay ikaw basama ka atong namatay nga nakabalo. Kay makapangayo pagkagpasaylo. Pero og wala, doon na gani sa mga brad. Taga Bukidnon mo ko. Doon na yun sa mga brad, naglingkod lang. Dito sa iyang tukaran, sa iyang silingan. Matulugas ako diri mari kay medyo lain gyud ako paminaw. Pagtulog niya pagkataon-taon, gipukaw wa na. Tikig na. Og atong lang taon na iyang kahimtang unsa man siya. Sakto ra pa man brad. Busa ako sa akong side Lord, og paon ko nimo way problema. Siguraduha lang akong pamilya Lord nga dili mawala nining pagpangalagad. Nga bisan pag mawala ko, dili mawala ang tinaw nimong pagpakita kanila. Nga human sa ilang kinabuhi unya, mahimo silang madaogon. Amen. Madaogon yun. Busa kita yun, kinanglan makikita ta ni anak. Unang, ipakita na to, kamatayon. Ikadua, pagsira sa kaluwasan. Ikatulo, unsa man? Kung mulungtad yun ang imong kinabuhi, igsoon higala. Ingno na lang nato, muidad yung ka 120. Unya niabot na nining ikatulo nga naglakak sa tao. Unsa man ni? Ang pagbalik sa Ginoo. Og naabtan yung kas pagbalik sa Ginoo. Tanawon ba nato og kinabuhi bakag tarong? Og wala, og dili pa mobalik ang Ginoo. Unsa may mahitabo? Og wa ka nini. Busa siguro daw wa gyud nga nakabaton naka niining kinabuhing dayon nga gitanhilan sa Ginoo. Unang buhaton sa tao aron iyang madawat ang kaluwasan. Mateo 4:17 nagingon, repent for the kingdom of the heavens has drawn near. Nagpaduol na daw ang gingharian, pero ang imong kasing-kasing tuwas kalibutan palayo. Unsay buhaton? Repent. Muna ang repent nga gisgutan dili kadtong imo nimo imong simod og naong didto sa abo. Ang pagrepent nga gisgutan sa Mateo mo man ang pagliso sa imong kasing-kasing ngadto sa gingharian sa Ginoo. Nga naman kay nalayo ang tao tungod nining sala. Nalayo siya sa sentro o plano sa Ginoo nga makasulod unya sa gingharian niya. Ikaduhang buhaton sa tao unsa man? Mutuo kaniya. Juan 1:12 nagingon, but as many as received Him, to them He gave the authority to become children of God. Unsay sunod? To those who believe. Kadturang nito, ikaw higala igsoon nito bakas Ginoo. Nga ang tao gibuhat niya nga dunay tulo ka bahin. Unya sa Roma gihimo niyang sudlanan aron iyang kasudlan og kapanaygan. Kung nito ka ikaw puning naa si katulo. Unsa may diskutan ri si katulo? Roma 19 o 13. 10 ata. Roma 19 ningon, if you confess with your mouth ug musugid ang imong baba. Unsa may sunod? Awiton una ang hymn number 585. Samtang taunang pag diputa mo po sa mga ison. Pag-awit sa tamang ison. Ay 16 years old lang. But still, bulahan siya diha sa Ginoo mga igsoon. Under the Lord's sovereignty, naimugso siya sa Kristohanong pamilya. Young parents, ilang naigugma nakailas Ginoo, mituos Ginoo, naigugma pagyud sa Ginoo o nagalagad sa Ginoo. Na part of the church in Oroqueta, we can testify that Brother Siang
nailalom sa pag-shepherd sa pulong sa Ginoo ug nagtubo siya sa pulong sa Ginoo. So isang mubo rang mga adlaw dili gyapon kawang ang kinabuhi basta naa diha sa Ginoo. Romans chapter 14 nag-ingon si Paul, whether we live or whether we die, we are to the Lord. And so we do not know how long we live, but we are to the Lord. We do not know when we will die, but we are to the Lord. This is the assurance alang sa tanang mituog midawat kanya. Ngayon sa John chapter 5 verse 24, nag-ingon siya, truly, truly I say to you, he who hears my word and believes him who sent me has eternal life and does not come into judgment, but has passed out of death into life. This is the word ng tanang mituog midawat sa Ginoo, nakalabang na sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Bisan batanon pa, basta mituog midawat sa Ginoo, nakalabang na sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. And well, si Brother Sean dito sa nasa sa struggle sa hospital, kauban sa mga young people, miadto mi sa hospital mga igsoon. And we witness how he struggled. Dili sa yun ang balatian nga iyang na-experience, iyang na-yantos. Doon, sagil ka suffering. Ani, ako mga kauban nga mga magtutudlo sa mga bata o mga young people. Kauban niya dito sa Capital Medical Center. Dili maka ako yun. Pero strong yapon siya mga pagkabata. And the Lord, like Paul, we need to be strong in the Lord. No matter what the situation is, we need to be strong in the Lord. And so, ang tanan, iyaman sa sovereignty sa Diyos, wala ta may bawo sa atong panahon, apan makasiguro ta nga nata sa kamot sa Ginoo. Amen. Lord Jesus, we praise and thank you. Amen. Tanan nimong pagbuot, maura gyud ang matungan. Amen. Ikaw ang naghawid sa mga gininhawa o among mga adlaw. Ikaw ang pasidunggan o among ihalad ang tanan kanimo. Ginoo samtang buhi pa dasiga gimi nga mo agpas pa kanimo. May gugma nimo mo pahimulos kanimo. Kaila kami nga ang among pagkabuhi pinaagi ra kanimo Ginoo. Nag-ingon ka mukhaon nimo mabuhi tungod kanimo. Busa daday kami makaila o may gugma nimo Ginoo. Aron dili makawang among mga adlaw nining ditaag Ginoo. Salamat sa mga adlaw nga among napahimuslan. Bisan sa panimalay, palyar o muskuso sa ilang sitwasyon karon Ginoo. Ikaw ang Dios nga naibabaw sa tanan. O ikaw sa ang puno sa gugma o pagatiman kanamo. Dili na mo masukod ang imong pagatiman. Throughout the days of our life, ikaw ang Ginoo nga nagatiman kanamo. Busa isalig na mo Ginoo nining hapunon, bisan pa sa katapusang panahon sa pagsudong sa among igsoon, Ginoo ikaw ang maayong magbalantay nga magatiman sa among kasing-kasing ug among mga kalag. Aron kami makapadayon paghihapon sa pagpahimulos, pagsinati o paghigugma diha sa iglesyanong kinabuhi. Dayon ka Ginoo. Yan. Asap ko karon. Kasayon ko nga. Anak ka sa... Suwakan sa itong Ginoo. Ang malagli mo pag-atos. Kasayon kayo wala alam mo yung agdana. Kulang kamay kay panahon. Kulang din kayo lang. Kung nasa yung mga trabaho, pasagdan. Tanan nga na kami sa mga. Pero pasalamat mo
kami nga. Makaparte sa kinabuhi. Wala pa nagnahin nga. Naganti ko pagkukulang sa inyo na ako. Ayun lang, wala ka naman kasagdan. Hindi mo ako. So, masama mo na. Salamat po sa mga aking galian, salaan, suon, parintihan, sa mga classmates, sa mga ikatansun, dyan. Hindi ko ang pasalamat po sa inyo. Hindi ko wala sa iyo. Financial. Salamat sa inyo. Hindi ko ba? Tulog yung kaman. Ito ang mga dalaw. Mga nakita tayo. Salamat ibigay sa inyo. Ikaroon. Salamat kayo. Ikan pa ko sa ito ito kayo. Kayo. Ngayon mo. Aking kasama ito ba tayo? As mama ni Sean, lisod kinawak ng church punta. Kaningay ka po. Parang paspas bigla ko ay siya. First, nagilanat na siya and then gi-forward nito ganyan. Pero, wala ginagkulang si Lord sa iyang pag-shepherd namo. He was cherishing us and never nourishing every part of our being. The day nga nakita naman na cancer ay yung bakit. Sa morning, now I feeling I need to come to the Lord. And I entered the MR. Week 5, sa last na MR, ang title is Living Under God's Sovereignty. Hingon siya dito sa last na kuhaan sa outline. We are God's clay, and God is our Father. He is our creator, and we are His creatures. Kung unsa magaling ang mahitabo, kung balikan na ang adlaw, murag i-prepare yudaan sa Ginoo akong kasing-kasing mga igsuon. Na-enjoy na ko siya, daningon siya dito nga siya ang magbuot as a creator. Yun siya na dito sa last na part, yun siya nga, who are you to answer me back? I-create mo na ko to live according to the purpose of your creation. Marag wala ang to, pero pag-aapunin, mga na tayong tulingan ng doktor na nang may result. Cancer. Ganing siya na stage 4. May ganahon mo. Ako din. Ako pala daw. Kaya tayo ko gyapon ko nga.
kumbaga iyang giya pinandaan ako kasi unsaon ako pagdawat sa unsa ang iya purpose ni Sean. Then today, the Lord speak to me once again. 1 Peter 1:13, nun siya. Oh Lord Jesus. Amen. Ako basahon ang verse. 1 Peter 1:13, ingon siya, set your hope perfectly on the grace being brought to you at the revelation of Jesus Christ. Kana bang when naapa siya murag kanang taas ta kay tag-hope, kanang murag nag-hope ta as a mother, kalibutanan kaayo itong paglantaw gani. Kay butan mo kay siya. Tanan namang istorya mo to, o tanang kuan siya. Sa balay siya, kasaligan tanan. Siyan na pa, siyan limpyo, siyan tanan luto, anak. Pero, kanang sakit kidawaton ngayon, anak lang kadali, mawala siya. Then the Lord, namulong nga, isat lang giday nato ang atong hope diha sa grasya. Okay. Ya kaning grasya walay lain kundi dili siya merely blessing, but it is a person. It is a person of the triune God Himself. Amen. Para ansa man nga grasya. This grace is for us to enjoy. Amen. This grace is for us to live on what the Lord has purposed on creating us. Amen. Then, maskin sakit man siya, pero kailangan po nato dawaton. Sakit gyud kaayo. Wala na yung anak. Murag. So, sa una pa lang, katong pagka-hinahinay niya, kawala. Naging ko tabalong timbuhato nung sakasakit, parang mabuak mo. Kasing-kasing mabuak mo ulog. Pero, wala ginigibasagdan sa kinamig suon. Magpasalamat ko sa mga kaigsuunan for cherishing and nourishing us, for letting us know as members of the body na you have also felt kung sa amo ang nabati sa pagkawahat sa mong anak. And then, sa akong mama, sa akong papa, for strengthening us. Natawanan na ito nga pag kinabuhi kailangan Simon courage. Huwag namulong sa sila through them. Sa akong mga isuon, for being there, mga uyuan, iyaan, kabalong minsan mo nga nitabang, nisuporta, maski sa kalayo ang kagayaan, pero niadagid mo para lang mapakita nga naisuporta gid mo sa amua para mapapusgan ninyo ang makakuha niyo og strength para mo fight aning sitwasyon nga naami. Sa akong mga kauban, sa trabaho, nagabi ka supportive, maskin pag-admit pa ni Sean sa Pico, sila may nabisi, parang ako pa'y walay trabaho, kay sila nabisi, sila nag-apura nga. Ngunit anak, kailangan ka mabuhat, kailangan ka mabuhat anak, kay para masave, kinaluoy po sila ni Sean. Na-witness nila how Sean grew. Kung dawaan na itong sinugan, buutan din siya. Pero ang pagkabuutan din sa taong isuon.
tama na po sayang kamatayon. Nagkinahanglan ganit ang mudawat ani Kristo. Amen. Na mo ay atong manluluwas. Amen. Bisan wala na si Sean kauban namo. Pero kabaluta na luwas na siya. Amen. In like manner, kita nga nabilin, kailangan pod maluwas. Kailangan po dawato na to ang Kristo nga nadawat ni siya. Amen. Sa mga relatives sa side ni Norman, dahil salamat nga maski layo ang ipil, yan jud mo. Sa akong mga kauban sa dialysis sa Provincial Hospital, dako ko salamat nga naamo kanunay ni suporta. O katong tanan nga naghatag og support namo, financial, spiritual, emotional, tinuod, nakakuha yun yung gusto ninyong mga igsuon. Amen. Mga classmate din ni Sean, thank you. Nga sabay pag-abot ni Sean, taman karon, everyday yun mo nag-anak sa balay. Makita sa nako how you love Sean, how you cared for him as friend, classmate, and a brother. Sa level 5 nga YP, kakabugay kong pasalamat nga usapod mo nga nakatabang nga namuhod si Sean to be a strong o may gugmaon sa Ginoo sa mga maestra sa MO. Ako, sabay ko pasalamat sa inyong suporta sa akong anak. You even cared for him as your own son. Nagang kay salamat. Sa church, sa mga elders sa church, ako ko pasalamat na from day 1 to o sa mga igsuon. Day 1 nga nagsakit si Sean, naanagid mo permit na nag-ampo para niya o para namo. Para maayo unta siya. Sabot ka man din tatang nga maayo siya. Pero di nila mao ang purpose sa Ginoo. Hindi rin tama niyang kinabuhi. Sa tanan-tanan. Turagang kay salamat. This is now my prayer. Keep me open to you. May I always love you. Lord, I love you more today. So much more than yesterday.
hymn number 11 siginti sa akong different na kawit. Ganyan lang pag pag Hindi ko yung exo. Lord is my shepherd forever. He maketh me come to life. He leads me beside the still waters. Oh, how he does satisfy. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I shall dwell in the house of the Lord forever, and I shall feast at the table spread for me. Surely goodness and mercy shall follow all the days of my life. My shepherd himself is my pasture. My shepherd, the waters of rest. I eat of his riches in spirit. I drink and know how I am blessed. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I shall dwell in the house of the Lord forever, and I shall feast at the table spread for me. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Mga igsoon higala, niata sa ato ang katapusang serbisyo sa pulong. Ang iglesia sa Oroquita nga nagpahigayon, no? Sa pamilya Palyar o Moscoso. Amen. Moingon ta nga salamat sa Ginoo kay gipaluna niya ang tanan. Mao nga kining ingon-ani manggod, mga igsoon higala, kung atong lantawon usa ka makasusubo, no? Tungod kay nato ang mahal nato sa kinabuhi, muuna man nato. Pero di lang kita mabalaka kay musunod ra mabuta ana, di ba? Bisan pag unsaon nato musunod ra gyud ta ani. Nag-una-una lang ni siya. Dayon og atong lantawon ang iyang pangidaron, bata-bata pagyud siya nga mibiya ining yutaa, ining kalibutana. Unya kining kalibutana nga atong gipuy-an, kalibutan ni sa mga buhi. Manin nato mubiyahin ni siya ngadto sa laing kalibutan. Adto ni siya sa kalibutan sa mga patay.
Unya, kitang mga buhi karon naunsa ka puta sa ato ang tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan bisan sa ato ang gilingkuran karon nakapamalandong na bata kung kita na unya ang musunod ane ning atong tema karon may tungod ining human sa kamatayon ang paghukom. Higala kung igsoon kining kamatayon usa ni ka seryoso nga kahimtang sa tawo. Kay og inig kamatay nato di naman kita mo balik bisan kung saon. May lang siguro mahanyo pa dito nga noon kung imong basahon gid diha sa Lucas to ay taong dato dito mohanyo gidunta nga pabalikon si Lazaro kay paanhian niyang 5 ka igsoon. Pero dili naman. Kay naa naman si Moises o ang mga propeta. Kung naay dili maminaw, dili magpatalinghog sa pulong sa Dios karong mga panahon na sa buhi pa. Basin inig abot dito. Matingala ta nga naa man diha nahimutang. No? Kay ang kalibutan sa mga patay maunang hadis diha gidala ang tanan nga matay sugod o gikan pa sa unang binuhat nga tao unang namatay nga mao si Abel hangtod ining mga panahon na karon ni igsoon siyan tuan ni hadis. Yang hadis na bahin po na sa 2 ka seksyon. Dapit sa kalipayan o dapit sa kasakit. Higala kung mga igsoon ang inig kamatay na sa tao dili day ta makaingon nga natapos na kung dili naapay eternidad mo nang giingon diri nga ang tao angay gyud nga mamatay. Sabi gingon diri ang kamatayon nagikan sa sala. Then walay makaikyas sa kamatayon o walay makaikyas sa kamatayon. Busa ang tanan di ay moagi gyud sa kamatayon. No? Dayon gingon diri nga sa Roma 6:23 ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Sa ato pa kitang mga buhi ani mga utangan bata. No? Siguro makabayad ta og inig kamatay na to. No? Dayon kay mao may bayad. No? Ang kamatayon man mo'y bayad sa sala. Kining sala mo'y nakaingon. Kano sa man nagsugod ang kamatayon? Sa Genesis 2:16 ngadto 17, gipasidan-an ang tao nga gibuhat sa Dios. Giingnan niya nga ayaw gyud kaon, pwede mo mukaon sa tanang kahoy. Gawas ining kahoy sa pag-ila sa maayo og dautan ayaw gyud mo kaon kay sa adlaw nga mukaon mo mamatay gyud mo. Mao nang sugod niya tong mga adlaw. Wa puta kay balog unsang adlaw ito kay sa adlaw nga mukaon mo mamatay gyud mo. Wa ta kay balog Lunes ba to nga adlaw, Sabado ba to nga adlaw, basta kay adtong adlaw nikaon sila. Unya ang kamatayon nikuyanap na dayon ngadtos tanang kaliwatan. Tuwa dito magkakita na rabaday puta. Magkita-kita. Basin og aning mga buhi pata wa ta kita sa dagway nilang Moises. Katong unang namatay nga si Abel.
Wa ta kita, pero inig abot na to sa hadis, magkita gid dito. Magkita. Muna nga, kita ang mga buhi, masayod tag asa ta padulong. Inig kamatay na to. Kaya naraba po'y uban mo ingon nga, adto sa langit. Gauna-una sa langit. Dili di ay. Hindi ni kamatay na to, hipuson ta dito sa hadis. Ang atong kalag. Kay atong kalag di man na mamatay pa. Di pa na mamatay. Gawas na kon katong inighuman sa hukom, itambog ngadto sa linaw kalayo, mautoy ikaduhang kamatayon. Nya kining kamatayon sa lawas wa ni problema. Kay doon na may pagkabanaw dayon na Ginoo. Gipasalig niya ni nga ang tanang mga magtutuo muuna sa pagpamangon sa panahon inig kabanhaw. Maura gini atong paglaom nga inig pamanhaw. Inig pamanhaw no? Muuna sa pagpamangon. Banhawon uban ni Kristo. Banhaw niya, inig balik niya. Ani mga panahon na og nagunsa sila sa hadis karon, naa na sila. Tuwa na sila dito. Dayon wala pa na ipadayag. Siguro ipadayag na inigbalik sa atong Ginoo. Nya kita karon aning mga panahon na kung nakadawat na tas kinabuhis Ginoo, siguro na ta nga naata sa sabaka ni Abraham. Pero kung wala, naabot ta sa torment section, naatas dapit sa kasakitan. Kay naay temporaryo nga kalayo dito dapita, init sa hadis. Wata kadto pero sumala sa basahon. No? Nga mo na gatugaan na to nga ang tao inig pangamatay na to maunay padulngan. Ngunang di ko malimot ni Brad Tiroy, ingon si Brad Tiroy sa una nga mag-unsa pugos hadis ug inig kamatay nako. Ana, mo nang sa buhi pag yun, ganahan gid unta nga buhi. Kay sa alawiton miingon man dito nga maayo ang buhi kaysa patay. Busa kanunay maglipay. Dahil ko na Ginoo. Malipay day ta. Aron malipay po ang Ginoo. O nga salamat sa Ginoo nga kining mga pagpahaluna niya maayo kayo ang Ginoo nga nagpahaluna sa tanang mga panghitabo. Usahay lang dili ta kadawat mamo bagod og maingon ani no, pero bisan pag-unsaon wa gyud tay mahimo kay gibut-an man sa Dios ang tanang mga panghitabo. Usang ato na lang kalipay nga sa panahon nga inig pamanhaw makalaom ta nga banhawon ta nga dunay lawas nga dili madunoton. Kay kining lawas na to dali man ipang buyag sakit. Daghang klase sakit ni. Si Bragino pa mga 400 ka klaseng sakit nga mutakboy sa tong lawas. Naalay pipila ka mga sakit nimo, mga upat. Alayo ra kay tinuod no kay 400 nya upat ra. Unya tawgon na na complicated. Kay di naman takagwanta. No? Nya kini ra bang lawasan na to. Bisag yung sao na tong inatiman moabot ginis pagkatigulang. Dayon mamatay gyud. Nya kini lawas ra ba? Pero tindak ko akalas kay maintenance. No? Kay naay gamit kag shampoo, sabon. Nya klase-klaseng sabon ra ba pud, lahi putong nawong, lahi tong sabon sa nawong, lahi putong sabon sa mga kagid-kagid, no?
Dayon daghan kinahanglag pagwapahan ginato dayon mangulito pa ni atong dalunggan nato dayon manghimarbas kay di kita manghimarbas ani. Magiputay mga angay siguro ani. Una nga maayo kay Ginoo nga nagbuhat sa tao. Pero bisang pag-unsaon natong inatiman ning lawasa. Kining lawasa kay subject na magini sa kamatayon. O nang mamatay yun. Sahay man gani makaingon ta nga kining atong mga pangidaron wala murag nagkasalop na gyud. Mo nang kining nani bitaw nga kuan murag sa kapud og kita nay mayunani no. Kay ang atong lawas manggod do na poy tulo ka bahin. Unod, bukog ug dugo. Mao nang og mo stack up na itong dugo, patay niya itong lawas. Atong kalag mubulag na sa itong lawas, mubulag sa lawas nya sa kuha nga bahin murag nakasuway na ko kamatay kay naman ko ito igsuon na ito nga gapaabuno pug dugo nya yabunuhan po na ito ato apong gidunitan nya kay namatay man nya ako itong dugo gidunit ato di buot pasabot nga kining parte sa kong lawas patinga nag-una-una nagkamatay no mao nga kita di ay kining lawasa tungod kay iya gid sa kamatayon ang ato na lang ani karong mga panahon na nga makatuman ta sa mga gitinguha sa Dios. Kay ingon ang Dios sa Henesis 1:26 nga buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Dagway kita sa Dios gibuhat niya aron sa tuyo nga kasudlan ta og Dios mga higala kon mga igsoon. Kana nga pagsulod sa Dios nganhi sa atong na tao na gianak pag-usab nga espiritu mauna na ang kinabuhi nga walay katapusan higala kon mga igsoon. Mao nga kon kita karon tawhanong kinabuhi ray atong gisaligan piskay siguro ta batanon pa ta di yun na kasaligan kay yung inig kamatay na to doon naman kayo paghukom. Mao nga ugwa ta nakabaton sa buhi pa ta dili na to madawat ang kinabuhi sa Dios nga gitanyag sa matag usa kanato delikado kita kay mga tubang man ta sa atubangan sa atong Dios. Unya sa buhi pa ta nakadungog ta sa mga pulong no sa ebanghelyo unya ato lang gibaliwala unya muabot na to ang kamatayon nga wa ta kapangandam delikado ta higala kun mga igsoon parang makasiguro ta no parang makasiguro ta buksan na to nga to ang kasing-kasing mutuaw ta sa Ginoo nga Ginoo ikaw akong dawaton no nga mooy bugtong og personal nga manluluwas nako dayon og dawaton kanako ingon nga akong nabatunan nga kinabuhi gyud nga walay katapusan ingon ana ang atong pagdawat sa Ginoo mga higala kun mga igsoon. Dayon ang Ginoo alang sa mga magtotoo nasayod na siguro ning kadaghanan ani ug unsaon pagpahimulos natong Ginoo pero alang sa wala pa makadawat sa kinabuhing walay katapusan higala kun igsoon inyo pa na nga tulubagon karon
kung dili mo mudawat. Kami wa nami tulupagon diha ninyo. Kay amo nang napadayag ang pulong sa Dios diha ninyo. Sa walay duha-duha, hag-aton ko kamo sa pagdawat ining gitanyag namo nga kinabuhi nga walay katapusan.